Hi guys, good morning. I'm Daisy Treat. Welcome back to myself. Yan, nasa ano tayo, nasa in mood. Yan, para makipagchikahan sa inyo today. Ayan. Buenos dias, amigo, amiga. Ayan, na-miss ko magsalita ng Spanish. Kasi yung pinuntahan naming lugar, nagbakasyon kami. Ayan. May nakakausap kami mga Spanish from Colombia, from Chile, and hola. So, ayan, bago ang lahat, ayan, pakita ko muna sa inyo yung bago kong intro. Pasok. Very, very light, 15 seconds lang yan. And then, syempre, yung lagi kong ini-insert na Joshua 1:9, B2B courage, for the Lord is with you wherever you go. Ayun, yun one of my favorite verse na laging nagpapalakas ng aking loob. So, I just want to share with you guys. So, well, anyway, ayan, gusto ko i-share sa inyo yung aming journey. Bali matagal na yon yung housing loan na in-apply namin. Siguro last year pa yon. Gusto ko lang i-share din sa inyo. Pero kasi nag-decide kaming wag nang ituloy. Yun. Ayan. As I kwento the story is malalaman nyo kung bakit. So ito, start muna tayo sa requirements. So hindi ko na sasabihin kung anong bangko ito, pero marami akong siguro tatlong bangko yung pinuntahan ko for housing loan. At ito ang mga requirements. So bali ito yung unang requirements na binigay sa amin. So bali kasi ang naging applicant ay yung ate ko nga kasi nandito siya sa Canada before. So ako nasa Pilipinas pa ako noon. So bali pumasok siya sa category ng OFWs. Kaya ito yung dapat na requirements na isasubmit namin. And then, next requirements guys, ito na yung tinatawag na collateral documents. So, sobrang dami niya. Yan, insert ko na lang yung iba. Sobrang talagang madugo yung requirements dito sa Pilipinas. Sa Pilipinas. So, ayan, pinakita ko na sa inyo yung mga requirements. Diba nakakaloka? Sobrang dami. So, ayan kasi, bali yung property namin. So, unang tanong nila sa amin is, kung sino yung owner ng property. So, bali kasi yung property is na-divide na namin siya sa apat. Sa akin, kay ate, kay nanay ko, kay bunso. Bali, apat kaming owner ng property na yon. And then, sabi nila, ang magiging parang applicant is yung ate ko nga, since nandito siya sa Canada. So, siya yung magiging aplikante. And then, kami lang yung mga support. Pero, ang hinihingian pa rin nila kami ng mga documents. Example ako, online seller ako. So, pasok ako dun sa category na self-employed. So, kailangan kong i-provide yung mga documents such as DTI, BIR, mga ganon. And then, yung si Bunso naman, may regular work. So, kailangan nyo din mag-submit naman ng proof of employment, proof of salary, proof of letter from the employment. And then, si nanay ko, siya naman ay pensioner. So, iba rin yung requirement sa kanya. Kailangan may proof of pension from the government, SS or GSIS. And then, si ate ko, OFW or malayo siyang kamag-aan. Siya kasi yung parang applicant. Mas marami sa kanya yung mga tax declaration niya, yung T4 niya, yung employment contract niya, yung citizen proof niya or passport. Sobrang dami talagang tapos din, sobrang dami ding hinahanap sa collateral. So, may tax declaration, tax certificate, tax receipt, ano ba? Duplicate copy ng, although meron naman kaming mga ganon, documents. Pero yung malupit kasi dun is, kasi housing loan. So, kailangan meron kang building permit. And yung building permit, bago ka makakuha ng building permit, kailangan meron kang electricity permit. So, yun ang pupuntahan mo sa munisipyo. Pumunta ka sa munisipyo, hanapin mo yung engineering department doon, tsuba. At syempre, may bayad din yun, guys. So, lahat ng
moves papunta dun sa housing loan is lahat yun talaga may bayad. Yeah. Tapos eto pa, yung pinaka nakakaloka is, sabi nila yung loan na makukuha namin is hindi naman daw pala siya fully o hindi nila ibibigay ng biglaan. 20% lang daw muna. And then yung 20% na yun, kailangan merong building construction, merong ongoing. So someone from the bank will go to the place or go to the site and check if there's ongoing construction. So talagang making sure na mayroon talagang ongoing na nagaganap na pinapagawa mo yung bahay. And then yung 20%, after 20%, 6 months pa daw bago nila i-release yung another funds ng pera. Tapos hindi pa, depende pa daw yun sa percent or dun sa kanilang ano ba tawag doon, yung mga documents na sasabit namin. I-assess pa daw nila yung aming mga documents na pinasa. Depende pa dun sa amount na ibibigay nila. So, dun pa lang, parang nag-aalangan na nga ako na tumuloy kasi nga, ganun pala, hindi pala talaga 100% ibibigay yung pera. Tapos, hindi siya 20%, parang installment din ba? Tapos, meron pang, may i-check ka pa kung totoo ba talaga may ongoing na nagaganap na construction. Which is tama naman eh. Kailangan talaga i-check no? Kasi pera yun eh. And then tapos sabi nila, bago na daw nila i-release yung full amount ng pera is kailangan daw namin mag-provide ng at least 500,000, 500,000 or 400,000 sa account namin. Kailangan may makita silang pera amount na ganong kalaki before nila kami i-approve. Di ba parang parang nakakaloka eh. Kasi kaya ka nga naglo-loan kasi wala ka namang ganong amount eh. Para ipaayos yung bahay namin. Para i-renovate ba. So, yun. Nung sinabi yun, at least naging honest sila. Sinabi nila na ito yung mga requirements. So, kung mapoprovide nyo, let us know kung mapoprovide nyo. And then, saka na tayo mag-usap, sabi ng bangko. So, yun. Nung pag-uwi ko, sinabi ko sa ate ko, parang nakakaloka naman kasi yung yung mga requirements nila. Pero kung kaya nyo naman siguro i-provide, go. Di naman namin kipinigilan, no? Sinashare ko lang din kasi sa amin, di namin kaya yung ganun. So, buti na lang talaga, hindi namin tinuloy kasi siguro ang laki ng interest nun every month. So, laki. Siguro stress kami sa magbayad nun kung hindi pa naman kami sure, no? Dito sa Canada, 'di ba? Hindi natin alam yung magaganap dito, no, mga pagbabago sa rules, 'di ba? Ni Trudeau. Kaya ayun, buti na lang hindi siya natuloy. So ayan guys, ayan na i-share ko lang din naman yung aming housing loan journey na hindi natuloy. And sa inyo, kung meron kayong housing loan na ina-apply, yan, good luck po sa inyo. And I hope matupad ang inyong mga pangarap. Ayan. Salamat sa panonood and thank you for reaching this far, watching this video. At kung bago lang po kayo sa channel ko, don't worry, hindi po kita pipilitin na i-subscribe ako or i-like ako or i-share itong video na to kung maano yung buhok ko. Ayan, check nyo po yung content ko. Ayan, pasensya na po sa content ko kasi may mga products po tayong ina-upload dyan. Mga gifts idea. Ayan, mga winter collection. Ayan, winter boots, winter hat, winter shoes. Ayan. Pwede rin kayo mag-order dyan. But, yan po ay dito lang sa Timo, Canada. So, ayan. Thank you for watching and see you to my next me.